Titingnan natin kung may check engine pa ba. Yan. Start. Yun oh. Nawala na yung check engine. So bingo, mamaya na natin ihataw yan. Dahil malamig pa yung engine, so mamaya pa natin ihataw ng hataw yung pag-rib. So painitin natin yung engine. So ngayon mga idol, meron tayong i-check up na unit. So ito ay Montero. So reklamo ng may-ari ay naka-check engine kapag umandar. So ito, start natin. Hard start siya, no? Hard food siya. Hard start siya, tapos may check engine pag pinandar. So try natin ihataw wala talaga. So low power, pero hindi talaga as in low power na kuwan talaga. So hindi lang talaga siya responsive So ngayon papatayin muna natin yung engine. Ito ay Montero. So ayan, ito si sir. Ayan, ito ang may-ari. So scan muna natin to mga idol, kung ano ba ang trouble code na makikita. Palagay ko scanner daw. So i-scan natin. So pasok tayo dito sa all system diagnostic. Pagkatapos dito, next lang natin. Tatlong next ito. Yan, 1, 2, 3. At ngayon dito na hahanapin natin yung Mitsubishi. So scroll down lang natin. So ang daming may scan natin na unit. So nasa ibaba lang to banday. Yun, Mitsubishi, nasaan ba? LM. So malapit na. So yan, Mitsubishi. Pasok tayo rito sa Mitsubishi. So naglo-loading siya, antayin lang natin. So ito yung kanyang vein coding, Montero Sport. Ito 2013, F45.6 gearbox. Ayan. So proceed din tayo. May isang fault code. ABS good. Automatic transmission may isa. Just bighabagi siya nag-low power. Itax. So report natin para meron tayong pagbabasihan at may record. Ayun, EGR nga. So ibababa natin itong EGR. Lilinisan natin to dahil ito ang nakita ng ating bulang kristal. Ito nakita ng ating scanner. So tapos lilinisan din natin to. Tanggalin muna natin itong battery. Yan, itong cover, para makapag-perform tayo ng maayos. So let's go. So ito na mga idol, tinanggal na namin yung throttle body nya. Tapos ayan, nasilip ko. Ayan yung sa may papuntang EGR. So ayan ayan siguro klaro naman yan. Sobrang dumi talaga. Ayan, matinding carbon deposit ito. So tinatanggal na ng kapatid ko yung EGR. Ilang bolt na lang ang natira. So
matatanggal na natin to. Ayan. Ayan o. Ayan. Kamutin mo na lang dong. Kamutin. Makatid eh. EGR training. Wala na bangag ba? Isa na be bolt din. Laglag ang spacer. Isabit mo muna ang spacer. Ayan. Kas hulog. Okay. Ayun oh. Bolt. Uy, yatigin yung bangko. Sige, ako pa na rin. Ako. Ayun oh. Agoy. Jesus, ito na sir. Ay nako. Wala nang butas to. Wala na. Hindi, hindi. Eh sir oh. No, wala na. Walang butas. Kini yun ta? Oh. Wala na. Hmm. Sus Maria Joseph. Betul. Wala na. Dala ka ba? So, ayan oh. Wala ka na makikita. Yan, yung balbula niya ay kuha na siya. Barado na talaga. So, pati yung intake niya. Dahil tatanggalin natin itong intake manifold niya, so sisilipin na rin natin yung mga sakit ng injector. So ayan, para pag magkabit tayo mamaya ng mga injector socket ay tuloy-tuloy tayo. So ito na primary linis na namin yung bracket ng EGR, itong intake. So ayan. So huhugasan natin to. So, sobrang dumi. Ayan. Abay sa karwas. So bibili mo tayo ng mga panglinis dito. So ito yung kanyang EGR. Ito tool body niya. Yan, tatakpan muna natin yan para safety, walang mahulog na bolt na maliliit kung sakasakali man. So ayan, bibili muna tayo ng mga panglinis dito. Ito mga idol, ipapakita natin yung kanyang intake. So bahagya naman na luminis yung intake natin. So ayan, so ang pinanghugas natin yung krudo na may halong gasolina. Tapos gumamit tayo ng toothbrush. So ito, ayan, at pinatuyo muna natin. So pagkatapos dito ay salpak na ron sa engine. So yung kanyang engine naman ay ito, ini-sprayhan na rin natin. Ayan, para luminis naman. Ayan oh. Tumulong na si sir sa atin, nakakaya naman. So ready to salpak na. So ito na mga idol yung kanyang EGR mechanism. So medyo puti na. So ayan, so
makikita na natin yung kanyang kaloob-looban. So kumikinang na siya ng bagya. At ibang-iba kanina yung makikita natin, sobrang itim talaga. So ito, at nakuha na natin yung pinakapanganay na dumi niya. So ay assemble na natin to. Sana maging okay pa itong actuator niya. So ito mga idol, si-share ko lang. Bago ko tinanggal itong EGR actuator niya dito sa kanyang mechanism, naglagay tayo ng marking para hindi tayo mawawala. Dahil 4 na side kasi yan. Para pag nag-assemble tayo, halimbawa ganito, mag-assemble na, so tuloy-tuloy tayo. Dahil pagka isinalpak natin doon sa mismong engine, tapos babaliktad pa tong equator, hirap. Mas maganda na yung nandito sa labas, so fix na siya. So ayan o, malaki ang kaibahan kanina kaysa sa ngayon. So ayan, sobrang puti na. So mas maitim pa yung gumagawa kaysa ating EGR. So ready to kabit na. Okay, kakabit natin. So ito mga idol, papakita natin yung kanyang loob-looban ng intake dito sa may throttle body, ito na posisyon. So napapansin natin yung kuan, ang layo na dahil nalinisan natin kanina, sobrang dumi yan. So iba talaga kapag nalinisan pati intake. So ito yung kanyang intake ng Montero. So ayun yung kanyang EGR. Kinakabit na yung kanyang EGR assembly. Yung throttle body na lang. Tapos na natin itong pagkabit ng intake, throttle body, at saka yung EGR assembly. So review natin yung mga bolt. So yung pinagtanggalan natin, yung ibang bolt pasok sa ibang bulsa. para di takatulon og bolt ani. So mayroon namang bolt na natira, yung 4. So dito yan sa cover nitong engine bay. So yung mga sakit okay. At kakabit na lang yung baterya. So ayan. So very simple lang yung pagkabit ng baterya. So panigurado lang yung negative nasa tamang posisyon, at saka yung positive yan. Pagka nabaliktad kasi yan, so disgrasya ang computer box, impas bahaw, Patay. so Rato naman ang computer box. injector, ito yung kanyang injector. Makaluha ang gagamay. Yan. At cylinder 2, Pero tulo ba? cylinder 3, yung cylinder 4 na isalpak. So ayan, cylinder 4. Ano pa ang i-review natin para sure pag umandar wala na tayong babalikan pa na hihigpitan. So observe lang muna natin. Naikabit naman halos lahat. Kasunod na lang. So ayan, tanggalin na yung bolt sa taas, baka malaglag. So dito tayo sa loob. Check natin. So dahil nga ang issue ay nag-check engine siya. So ayan. Yan, nakapark. Tapos
on. Bago natin paandarin mga idol, so scan muna natin para ma-delete natin yung DTC or yung kanyang diagnostic trouble code. So hahanapin natin ang Mitsubishi. So ito, pasok tayo dito sa Mitsubishi. So merong trouble code sa may engine. So ito, erase natin. So pagkatapos dito ma-erase, so paandarin natin to. Okay. Titingnan natin kung may check engine pa ba. Yan. Start. Yun oh. Nawala na yung check engine. So bingo, mamaya na natin ihataw yan. Dahil malamig pa yung engine, so mamaya pa natin ihataw ng hataw yung pag-rib. So painitin natin yung engine. Malamig na ang bulsa ko. So importante na wala yung check engine. So very good. So ayan, nakapark. So Malamig na ang bulsa ko. Hoy! shout out kay sir. Ito yung followers natin to sa YouTube at saka sa Facebook. So medyo mainit na yung engine. So try natin. Ayan. Okay. Ayan, wala nang check engine. So okay. So kahit anong birit natin, so wala na talagang check engine na lumalabas. So isa pa. Sige. Very good. Okay. Ito ang problema ni sir. Pag hinataw niya nung nakaraan, doon nagsimula. Nag-check engine siya. Kaya nung pin-scan niya sa kabila, yung mga kaibigan din natin may mga scanner, so na-delete. Ngayon nung bumalik, so naisip ni sir na kakilala din kasi kami ni sir, so ayan, tinawagan niya ako. So ito, na sawa ng Diyos nagawa natin. So sold yung gawa natin ngayon. So ayun mga idol, pagkatapos natin na scan, so tiningnan natin sa scanner, walang trouble code na EGR uli. So kanina nung bago tayo nagsimula or nag-trouble dito sa sasakyan na to, so ang trouble code niya ay EGR. So nilinis lang natin at sa awa ng Diyos na ibalik natin ng maayos din yung lahat ng pyesa at napaandar din natin. Okay, so sana nagustuhan nyo yung ginawa nating video mga idol. At wag sana kayong magsawang manood ng ating mga video. So marami pa tayong mai-share. So hindi ito pagmamayabang na vlog or video. So sharing lang itong ginagawa ko mga idol. So sa mga veterano na makapanood dito, so kaway-kaway naman dyan mga idol, paki-suporta na lang. So para ito sa mga beginners na ginawa nating pag-share. So dahil ay okay na, so tatakpan na natin ito.